So, in-explain ko sa mother ko yung nangyayari. Na-shock. Siyempre, na-shock. Na-shock si mother. Hello guys. Kamusta kayo dyan? Ako nga pala si Kuya Dallas. And na-invite tayo sa pagdi-discuss ng top surgery experience. Na-invite tayo ni Bro. Kung gaano na ako katagal sa testosterone, 2 years and 5 months on T. Nung nagpatap ako, 5 months on T ako doon. That was March 23, 2018. Yung procedure na pinagawa ko and yung nirecommend din sa akin ng doctor is yung double incision. Double incision, yun yung may scar. Meron dito. Yan, may tahi. Pero yung doctor naman din ng magre-recommend sa inyo kung ano yung mas the best na procedure para dun sa gagawin para sa chest nyo. Kasi nagva-vary din talaga yun depending sa size. Kasi yung sa akin nasa 36 or 37 pero hindi ko nakabisado kung anong cup. Yun, going back, in-explain naman sa akin ng surgeon kung ano yung magiging effect. Sinabi din niya kung gaano katagal yung rest period, bakit yung procedure na yun, kasi mas gusto ko yung medyo shape talaga siya ng pang chest ng lalaki. Tsaka isa pa, hindi talaga sa akin pwede yung keyhole or yung periareolar. Next question, surgeon. Ang surgeon ko is si Doc Vice Vermalo. Ginawa yun sa Centuria Medical Center sa Makati. Actually sa Rockwell area yun. Pero meron siyang mga clinic dito sa UERM and meron din sa South areas. Pwede nyo siyang makontak through Facebook. Kasi hindi siya mahirap kausap. I-entertain ka talaga niya. Tapos ilalatag niya lahat ng kung ano yung about sa top surgery. Consultations. Nakailang consultations, may madlang ba? Ang iniisip ko kasi nun, kaya nagpatap ako agad. Pagka tumagal ako onti, tapos mukha na physically talaga, mukha na akong lalaki, tapos medyo malaki talaga kasi yung chest ko. Hindi ko kayang mag-bandage. Kasi nahihirapan ako, tsaka naiilang talaga ako. Tingin ko, 2 months, nagre-research na ako, nagche-check na ako sa mga ibang trans bros about sa kung sino yung mga nagpatap. Kinakausap ko sila, nagsasend ako ng PM. Karamihan sa kanila naman, hindi snub, sumasagot, tapos minsan nakikisuyo pa ako kung pwedeng patingin ng chest part nila. So, pagbibigyan naman tayo. Yun. Thank you dun sa mga trans brothers na nakausap ko. Tsaka nagbigay ng hope na magpapagawa ko rin talaga yung top surgery. January, nakipag-communicate ako kay Doc Vermalo. Nasa Feb yata yun, nag-close deal na kami. Then binigyan niya ako ng mga list for labs. Magkakaroon ka kasi ng executive screening kasi syempre hindi pa din naman sure kung okay ka for surgery kasi pagdadaanan mo, check dyan yung blood mo, check yung heart mo, tapos kung high blood ka kasi diba pag may mga complications ka sa heart and all, medyo baka hindi agad magpatuloy sa procedure. So, in-explain ko sa mother ko yung nangyayari. Na-shock. Siyempre, na-shock. Na-shock si mother. Tapos, yung hadlang, ganito yan. Siyempre, nung nag-start ako mag-undergo ng HRT, kinausap ko yung mother ko. Kasi kailangan nating sabihan yung parents natin
about sa pagta-transition kasi syempre magugulat sila. And basically, ang concern nila is yung health, di ba? So, in-ensure ko naman yung parents ko na safe naman. And ipa-check up naman ako bago ako mag-transition. Yung second na pinaalam ko sa kanila is yun sa top surgery. Ang unang-una kong ginawa nun, kasi syempre ang hirap, hindi, kumbaga, yung pinagpaalam ko about dun sa kanila sa transition, nakalusot na tayo dun, pero ito pa rin yung susunod. Hindi ang hirap sabihin kung ano yung bakit, ganun, di ba? Hindi kasi ganun pa sila ka-aware about sa background ng top surgery. So, ang ginawa ko nun, nag-send ako sa mother ko ng YouTube video nung nagpa-top surgery. Tapos, in-explain ko sa kanya. Actually, sa messenger lang muna kami nag-uusap kasi parang ang hirap i-explain. So, yan, sabi ko, kung magpapaganyan ba ako, okay lang sa'yo. Tapos, that's the time na sinabi niya, mag-usap kami ng personal. So, in-explain ko sa mother ko yung nangyayari. Na-shock. Siyempre, na-shock. Na-shock si mother. Tapos, sinabi ko naman na safe yun, ganyan. Tapos, sinabi ko na rin sa kanya na all set na. Parang, nabigla na naman siya doon na parang dire-diretso na pala pagkasabi ko sa kanya. Parang yung go signal na lang niya yung hinihintay. Tapos yun na, parang the following day, isasalang na ako. So, hindi naman humadlang yung mother ko, yung parents ko. Basta, kailangan lang naman talagang explain natin sa kanila. Tsaka, let's ensure them na safe yung gagawing procedure. How much? Sorry, naalala ko pala, December kami nag-usap nito. December of 2017. Usap na kami. Time na kinote niya sa akin is 100,000. Ang kasama lang dun sa 100k is yung PF niya, pasok na. Plus yung mga expenses mismo dun sa hospital. Yung medical executive screening, ang nagastos ko nun is roughly 5k. Doon ko na pinagawa yung mismo sa Centurion Medical Makati. Tapos, kasama rin dun sa sa executive screening is yung parang psychological test. May kakausap sa yung doctor. Psychological and physical exam. Yun, naalala ko na. May kakausap sa yung doctor. Parang tatanungin ka, parang i-revalidate kung gaano ka ka-sure dun sa gagawing procedure. Tapos, physical exam, actually hindi ka naman paghuhubadin. Meron lang mga i-check sa likod. Basta, yan, sa part ng katawan natin. Pero hindi naman dun sa masasela na part. Yung result nung test, nung nung executive check-up, after 3 days, and then, sinend din naman sa email ko. And then, nag-uusap din kami ni Doc Vice. Actually, si Doc Vice Fermalo naman din yung nagsabi sa akin na okay na yung result. Preparation, dun sa financial na preparation, ito yung syempre, medyo madugo. Medyo mahirap. May savings naman din ako. So, doon ko kinuha. Kumbaga, yung savings na yun ay talagang nilaan ko dun para sa top surgery. Mahirap naman kung, di ba, mangutang pa tayo, tapos after nun magbabayad, ang hirap magbayad, di ba? Physically, bago pa lang naman magpa-top, nag-exercise, nag-gym, ganyan. Mentally, tingin ko, hindi naman ako ganun nag-prepare kasi talagang excited na ako magpa-top noong una, parang hindi ako kinakabahan. Mas nangingibabaw yung excitement. Pero nung dadating na yung parang yung gabi, bago yung surgery, hindi ko alam, as in hindi ako makatulog.
alam mo yung sobrang kaba. Another, ano pa, bago yung a day before ng, ng surgery, merong isasend din si yung surgeon, may isasend na pre-operation instruction na tinatawag nila. May medicine ka kasing inumin, mas okay na kainin. Tapos sinabihan din pala ako ni Doc Pais no na hanggat maaari skip ako ng isang shot ng tea. What else? Tips kung gusto nyo magpa-top surgery talaga, mag-ipon ka na maaga pa lang. Kasi sa totoo lang, pataas ng pataas yung expenses for top surgery, sa 250k pataas. Yung mga nakausap ko dati, ganun nakataas yung binayaran nila bago pa ako magpa-top. And then, hindi naman kasi tayo pare-pareho ng magiging result sa pag-aalaga din. Sa pang tip, mag-research kayo na mag-research, and mas maganda kung mausap din kayo ng ibang trans brothers na nagpatap na nyo rin tsempohan nyo na baka kasi hindi siya open para dun sa usaping ganun. Yun, exercise. Try nyo rin munang mag-chest exercise, push up, ganyan. Makakatulong kasi siya. Speaking of pag-heal, yung sa akin, 6 months, fully healed na siya. Meron akong mga pictures, and yun nga palang meron nagawa video documentation ng top surgery. Short clip lang naman siya para aware din yung iba kung paano yung mga nangyari, ganyan. Pwede nyo rin panoorin. Okay, ano pa ba? Yung ulit yung chest exercise, push up. Yan. Kasi pagka nag-fully healed yan, mas maganda yung kakalabasan. Iba yung parang dating nung chest nyo. Pagka habang tumatagal yung gumagaling. Yan. Tapos, sa scar, pagdating sa scar, yun, hindi naman ako nagkaroon ng keloid. Pero, syempre para ma-cover yung scar, pinatattoo ko na lang siya. Makikita nyo rin yan sa picture. After a year, pwede yan. Salamat sa panonood. And panoorin nyo na lang yung video documentation ko. Okay? Again, I'm Kuya Lalas, Sir Fala. And thanks for watching. Bye.